Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napapanahong issue tungkol kay Dogecoin. Oo, si Dogecoin, ang pinakapopular na meme coin sa buong mundo na minsan lang pinasikat ni Ginoong Elon Musk. Ngayon, tila ba nakaharap siya sa isang matinding pagsubok. May tinatawag tayo na triangle pattern breakdowns na nabuo sa chart ni Dogecoin at marami pong analyst ang nagsasabi na maaari siyang bumagsak ulit pababa sa presyong 0.13 or 13 cents. Sa kasalukuyan ay naglalaro po ang kanyang presyo sa 0.159. At ang tanong ay babagsak pa ba ito? O baka naman may pag-asa pa itong lumipad ulit? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan na rin natin ang napag-usapan ang tungkol po sa V-shape recovery at saka triangle pattern na nabuo sa chart dito ni Dogecoin. Kaya diretso na po tayo sa kanyang chart dito. Ayan, kung titignan po natin ay isa po itong 4-hour chart ni Dogecoin. Makikita natin na nagkaroon po siya ng tinatawag na V-shape recovery. Ayan, ibig sabihin ay mabilis po siyang bumagsak pero mabilis din po siyang bumalik pataas. Nagsimula po ang rally mula po sa presyong 0.1321 hanggang sa umabot ito sa resistance na 0.1680. Ngunit habang umaakyat po si Dogecoin, nabuo naman ang isang triangle pattern. Yan po yung nakikita natin dito sa chart na binubuo ng dalawang kulay green na linya. Ang pattern na ito ay karaniwang sinyalis po ng consolidation or pag-ipon ng momentum bago ang isang malaking galaw, pataas man o pababa. Sa kasamaang palad ay mukhang hindi na kayang isustain ni Dogecoin ang pattern na ito. Sa ngayon po kasi ay bumagsak na siya sa ilalim ng 50 at saka 100 EMA dito sa 4-hour chart na sinyalis po ng short-term weakness. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng bearish crossover dito sa MACD? Yung nandito po sa ilalim na bahagi ng ating chart dito, ayan po yung MACD indicator. Yan, sa mga hindi po pamilyar sa MACD, ay isa po itong momentum indicator na ginagamit ng mga traders para makita kung kailan humihina o lumalakas ang buying o selling pressure. Ngayon, may nangyaring bearish crossover kung saan bumaba ang MACD line sa ilalim po ng signal line. Ibig sabihin nito, humihina na ang bullish momentum ni Dogecoin at mas malaki na ang posibilidad na magpatuloy pababa ang kanyang presyo. Ngayon ay bakit po lumalaki ang bearish sentiments sa market ni Dogecoin? Base po sa data mula sa derivatives market, dumadami na ang mga nagbe-bet na bababa ang presyo ni Dogecoin. Ang long short ratio niya ay bumaba na lamang po sa 0.8025. Ayan, ibig sabihin ay mas marami na ngayon ang naka-short positions kaysa sa naka-long. Sa madaling salita, mas maraming traders ang tumataya na babagsak si Dogecoin. Bukod pa dito, tumaas din ang open interest ng 0.82%. Isang indikasyon na maraming bagong traders ang pumapasok para mag-speculate sa magiging galaw ni Doge. Ang kabuuang open interest ngayon ay nasa $1.57 billion at bumagsak din ang funding rate sa 30 digits 7% kay Bybit na sinyalis ng mas mataas na demand para sa short positions. Ngayon ay ang sunod nating tanong dito ay may pag-asa pa ba si Dogecoin ayon sa ilang mga analyst? Hindi naman lahat ng analyst ay bearish. Ayon po kay trader Tardigrade, isa sa mga kilalang crypto analyst, may nakita siyang inverted head and shoulders pattern sa 4-hour chart ni Dogecoin. Ayan, yan po yung kanyang ibinahagi na chart dito. Isang inverted head and shoulders pattern na makikita natin sa 4-hour chart ni Dogecoin. Ang pattern na ito ay karaniwang bullish at madalas na nagsasaad ng isang reversal o pagbabalik ng upward trend.
Ang kanyang tinutukoy na neckline ng pattern ay nasa resistance zone na 0.17. Kapag nabasag po ni Dogecoin ang price level na ito, may posibilidad na tumaas siya ulit hanggang sa 0.20. Ngayon ay ano po ang mga key price targets na dapat po nating bantayan? Yan, ayon naman po sa Fibonacci retracement levels, yan, kasalukuyang nasa 38.20% retracement level itong si Dogecoin sa presyong 0.1595. Kapag hindi po niya na-hold ang support level, maaaring bumaba siya sa susunod na support level na nakapwesto po sa 0.1491 na siyang kinalalagyan naman ng 23.60% na retracement ng ating Fibonacci levels. Pero kung magkaroon naman ng breakout at bumalik po ang lakas ni Dogecoin, ang immediate target ay nakapwesto po sa 0.1680. Kapag nabasag pa ito, posibleng umakyat si Dogecoin hanggang sa 0.1885. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Dogecoin. Yan, para sa atin na nag-i-invest or nagtitrade dito kay Dogecoin, mahalagang bantayan po natin ang ganitong klase ng market behavior. Si Dogecoin ay kilala bilang isang high risk, high reward na asset. Ibig sabihin ay mabilis po ang galaw niya, pwedeng biglang tumaas pero pwedeng biglang bumagsak. Kung ikaw ay isang trader na mahilig sa short-term gains, ang ganitong volatility ay pwedeng magbigay ng oportunidad para sa mabilisang kita. Pero kung ikaw ay isang long-term investor, kailangan mong maging maingat. Hindi porket meme coin ay dapat basta-basta pasukin, lalo na kung hindi malinaw ang fundamentals at saka technical structure. Ang ganitong chart pattern breakdown ay pwede pong magdulot ng malaking pagkalugi kung hindi ka handa. Kaya ang payo ko po para sa lahat ay laging mag-research, mag-set up ng stop loss at huwag pong mag-invest ng pera na hindi po natin kayang mawala. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang sitwasyon ngayon ni Dogecoin ay isang cautionary tale para sa lahat ng crypto investors. Oo, exciting ang mga meme coins at oo, minsan ay may biglang yaman na kwento. Pero sa likod ng hype, ang technical analysis ay hindi dapat natin baliwalain. Ang mga indicators gaya po ng MACD, EMA at saka chart patterns ay nagsisilbi pong gabay para sa atin para hindi tayo mabigla sa mga biglang bagsak o biglang pump. Habang may posibilidad na bumalik po si Dogecoin sa presyong 0.13, may posibilidad din na makabawi siya kung marirecover po niya ang presyong 0.17. Kaya sa ngayon, ang pinakamatalinong gawin po natin ay ang maghintay ng confirmation bago po tayo gumawa ng trade. At higit po sa lahat, huwag po tayong sumabay sa hype kung hindi natin ito naiintindihan ng buo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.